Isa po sa mga senador na kilala na nasa side ng oposisyon, Risa Hontiveros, ay talagang dapat nga ay unahin at magkaroon ng trial para ho dito sa kay Sara Duterte, yung impeachment court na siyang controversial ngayon. May mga nagpunta na ng Korte Suprema, magkakasalungat na ang petisyon, may nagpetisyon na utusan ng Senado sumunod sa saligang batas. Meron man petisyon na galing naman sa kampo ni Sara Duterte na humihiling ng temporary restraining order at ideklara daw na illegal, wala sa proseso ang impeachment or itong article of impeachment. Dahil dyan, pinanindigan po dito si opposition senador na dapat ituloy na lang, gawin na ito. At nang magkaalaman na at naaayon naman sa saligang batas. At kanya rin sinusuportahan ang posisyon naman ni Coco Pimentel na patuloy ang panawagan sa Senate President na gumalaw na, kumilos na ang Senado. Pakinggan natin. Umasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin forthwith at mas klaro pa nga sa Pilipino agad. At the same time, kinikilala ko yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ang kanya namang pananaw na di umano hindi kami pwedeng mag-convene bilang impeachment trial court habang adjourned ang session namin. Pero kaya sumasang-ayon din ako sa sinabi ni SP na magtatawag daw siya ng isang all-members caucus at sana doon sa caucus na yon mapakinggan ng aming mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit di lamang pwede kundi dapat mag-convene na kami bilang impeachment court para i-treat, i-tackle yung articles of impeachment. May tinuturo din si Sen Coco sa konstitusyon na pag nag-adjourn ang isang impeachment trial, hindi maapektuhan yung legislative calendar. So, in like manner, pwede natin sabihin na dahil nag-adjourn yung regular sessions ng Senado, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng umandar at ganapin ang aming tungkulin sa isang impeachment trial naman. So ma'am, inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session ito, yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gugustuhin na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara? And kung gugustuhin na majority ng mga senator? Yes, at kung taming pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung Senate Rules of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa Konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ayan si Senator Risa Hontiveros. Talagang bitin na bitin dito sa isong ito. Kasi si Senator Escudero, pag napapakinggan natin, iba-iba ang sinasabi. Sabi niya, sa June, dapat mag-umpisa. Dahil doon sila magre-resume. Tapos, muli, sinabi, baka July na. Okay? Ngayon, may sinasabi na, baka daw abutin pa ito ng October. Grabe. Di ba? Talagang masyadong dinidelay. Isipin mo kung October, magpapasko na yun. Wow. Isip ka din dito kay Senator Chis Escudero dahil nga po, kung nakalagay nga talaga doon sa Constitution, yung forthwith na salita, nakita naman natin na nandun nga, sinasabi din ng mga ibang senador, sinasabi din ng ibang mambabatas, mga political analyst, mga constitutionalist, na nandoon po yung salitang forthwith o agad-agad, bakit nga hindi ito gawin ng ating Senate President? Bakit hindi nila ito trabahuhin or talakayin para po, di ba, yung maumpisahan na?
Kasi wala namang problema kung maumpisahan eh. Kasi kahit naman nakareses sila, sumasahod naman sila, di ba? Ano ba yun? Ayaw nilang maabala ang kanilang bakasyon, ayaw ba nilang maabala ang kanilang mga ginagawa ngayon dahil nga mag-e-eleksyon? Diba? Sana kilusan nila to kasi po, habang nagtatagal si Sara Duterte sa pwesto niya, diba? Pwede itong gumawa ng mga hindi magagandang bagay para sa ating Pangulong Bongbong Marcos at baka madagdagan pa ang mga hahanaping pera ng COA. Baka madagdagan pa yung mga nawawalang pera. Baka makatanggap na naman ng pera si Chippy McDonald, si Kokoy Villamin, pati na itong si Mary Grace Piatos. O, pati si Juan Miguel Uwishi. Kaya sana nga, di ba, aksyonan na po ito. Ngayon, ito po yung ayon po sa balita, ito. Magkakaproblema ang Senado kapag hindi nila ito ginawa agad. Kapag hindi nila ito inumpisahan or hindi nila ito tinrabaho agad. Panoorin niyo po itong balita. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simulan ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa articles of impeachment. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow the constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Panood niyo po yung balita na yan from GMA News na pwede pong may magsampa ng demanda doon po sa Senado para sa mga senador kung hindi nila ito tatrabahuhin. At ang nagsabi po niyan ay yung constitutionalist, si Monsod. Diba? Kung merong mga tao na nakakaalam kung ano ang tama at kung ano ang nakalagay sa konstitusyon, kung ano yung tamang interpretasyon doon sa mga salita sa konstitusyon, syempre, si Monsod na yan. Diba? Ewan lang natin kung ano talaga ang bakit parang may puwersang pumipigil para umpisahan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero alam ba nyo, ang mga eksperto na nakakausap ko, mga radyo, TV, or sa naglalabasan sa social media, sa ating sa mga balitaan, alam nyo kung talagang tatrabuhin ito ng Senado? 2 buwan lang. Baka tapos na. Diba? Alam nyo kung bakit? Hindi po kasi mahihirapan ang side ng prosecution panel. Yung 11 na mga congressman para patunayan ang article of impeachment. Kasi kabisadong-kabisado nila. Napakadali nilang ilatag ang ebidensya at testigo doon sa kanilang kaso laban kay Vice President. Dahil nga po kasi dumaan sa Kongreso, sa Committee on Appropriation at Blue Ribbon Committee ang confidential fund, intelligence fund na hindi na ipaliwanag. Kaya napakadali nilang patunayan yan sa impeachment trial. Okay? Ito lang Kung bibigyan mo ng 2 linggo, o matagal na yung 2 linggo, 1 linggo lang, ilatag ng prosecutor yung kanilang mga kaso. Tapos bigyan din ng another 1 week ang Defense Counsel para i-counter yan. O di ba? 2 linggong pukpukan. Okay? O sabihin natin 1 buwan ang presentation ng testigo at ebidensya. 2 linggo. 2 linggo rin ang presentation ng counter witness at counter ng mga abogado ng depensa. So 1 buwan. Hindi lang 2 linggo, 1 buwan. 15 days sa prosecution para ipalakasin yung i-justify yung kaso. 2 linggo rin para naman kontrahin yung kaso. O di 1 buwan lang. Tapos ay aralin ng lahat ng mga dokumento
Siguro naman yung isang buwan, kayang-kayang aralin ng mga senador judges ang ebidensya, may ebidensya ba o wala. Kaya dalawang buwang trial, sapat na po yun. Kaya kung uumpisahan niya ng ngayong buwan ng Marso, ay bago mag-eleksyon, tapos na. Kasi sa Mayo pang eleksyon, di ba? Kung umpisa naman ito sa June, ayun ho, may problema tayo. Kasi sa June 2, mag-uumpisa sila, June 30, tapos na po yung term ng mga senador. Yung 12 senador. Tapos na. Ay paano ho kung hindi manalo yung re-electionist na senador? Hindi na sila, wala na silang karapatan na maging senador judge kung tapos na ang term nila hanggang June 30. Doon mo talaga mayroong legal and technical issue. So kung matapos ang June 30 at hindi pa tapos ang trial, aba itutuloy yan. May issue pa dyan. Dapat bang ituloy o hindi? Sa July, yun ho ay 20 Congress na. Iba na ang komposisyon ng Congress at ng Senado. Malay nyo, yung mga prosecutor na yan hindi manalo o di mag-iibabago ng prosecutor. Kasi yung mga prosecutor na yan hanggang June 30 lang eh. Re-electionist din yung mga yan. Yung mga senador judge, ganon din. So meron ho malaking problema kung 20 Congress itutuloy. Di ba? Kaya para po malinaw sa taong bayan at nang hindi magkaroon ng duda, ngayon po may panahon pa sa 19 Congress gawin na ito. Umpisa ng March, April, bago mag-eleksyon sa Mayo, tapos na. Kasi pag sa June pa mag-uumpisa, may malaking problema. Kasi nga po, hindi tayo sigurado na yung mga senador judges ay makakabalik. Sila ba'y mananalo sa eleksyon? Baka hindi na. Eh tapos na ang term nila. Paano yun? Yung mga congressman prosecutor, paano sila magiging prosecutor kung tapos na rin ang kanilang term pagdating ng June 30? Kaya pinaka-safe at walang technical at legal problem sa mga prosecutor at judge, dapat bago mag-June 30, mahaba na yun, tapos na itong trial. Huwag paabutin ng July o hanggang October o next Congress kasi may problema. Please like and share at comment dito sa isyong ito. So, ang pressure dito ay nasa Senate President, di ba? Kasi siya ang magdedesisyon kung ano ang kanyang gagawing pagkilos dito. Siya ang magdedesisyon kung magpapatawag ba siya ng focus o usapan para sila po ay makapagdesisyon. Kasi taong bayan po ang naghihintay dito eh. Di ba? Sila ay mga inihalal ng taong bayan para aksyonan ang mga yung kanila bang mandato, yung kanilang dapat na gawin, 'di ba? So kasi kung hindi naman nakalagay sa konstitusyon yung forthwith na ang ibig sabihin nga agad-agad dapat nilang talakayin kaagad, dapat nilang gawin kaagad ang trabaho na 'yan, 'di ba? Sana naman maisipan ni Senate President Chis Escudero na kilusan na agad 'to kasi po maraming nakasalalay dito eh. Ang ating kinabukasan ng political career ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi dito malalaman kung talagang nagnakaw si Sara. Yan ang kaya tingin ko maraming Pilipino po ang pumapabor sa impeachment trial kasi gusto nilang malaman yung katotohanan. So, ibigay sa taong bayan yung katotohanan na yon, di ba? Kasi sila naman ang magde-decide niyan, sila naman ang maghahatol niyan kung guilty or not guilty etong si Sara Duterte. Kaya po, siguro naman baka maisip yan ni Senator Chis Escudero, mapagmuni-muni niya habang kausap niya si Heart Evangelista, di ba? Makakuha siya ng mga opinion sa mga makakausap niya na dapat na itong gawin, dapat na itong talakayin. Kasi kung papatagalin pa po, unang-una nanganganib diyan ang buhay ni PBBM, ni First Lady, at ni House Speaker. At habang si Sara Duterte ay nakaupo, kung talagang nagnanakaw siya, talagang merong Mary Grace Piatos, talagang meron siyang binibigyan ng pera na mga hindi po mga nag-e-exist
na nilalang dito sa ating mundo, 'di ba? Pwede pa rin niyang gawin habang siya nasa Office of the Vice President. Nagawa niya nga sa DepEd, 'di ba? Tapos habang pinatatagal itong issue na ito, alam niyo po yung parang lalong nagiging masidhi ang inilalabas na mga fake news ng mga kaalyado ni Digong, mga DDEBs. 'Di ba? Masyado nang maraming nakokompromiso habang pinatatagal ng Kongreso, ng Senado, itong issue ng impeachment trial. Kasi alam niyo po, hati ang opinion ng mga kababayan natin, ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga abogado, ng mga may alam sa batas, may alam sa konstitusyon, sa mandato ng mga senador. Hati ang kanilang mga opinion. Pero 'di ba, kumpara sa bayan, kumpara sa taong bayan, kasi taong bayan ng nagre-request na ang kumbaga nagnanais na matalakay na itong impeachment trial para lumabas ang katotohanan Di po. Ba't hindi ibigay? Bakit parang nahihirapan o may pumipigil sa Senado na gawin ito? Ilang beses na mga sinabi ni Coco Pimentel na pwede nang gawin, pwede nang umpisahan, pwede nang kilusan. Pati si Risa Hontiveros, Senator Risa, di ba? Pwede naman daw umpisahan din. Yung mga may alam sa konstitusyon, sinasabi naman nila, pwede rin daw. Pero bakit pagdating kay Senator Chis Escudero ay hindi sila makakilos or laging sasabihin na hindi pwede, hindi pa pwede at hindi pa nila magagawa agad-agad, di ba? Yun lang ang isa sa mga malaking tanong Ano ba ang dapat, di ba? Yung ibigay ang katotohanan sa taong bayan o pabayaan sila sa kanilang pamamahinga. Di ba? Tapos parang naiisip ko kung aabot ito ng 20th Congress. So ibig sabihin ba pag ito ay dumating na sa 20th Congress, ibang mga senador ang magiging judge dito sa impeachment trial na ito. Ibang mga senator judge ang magiging hurado o maghahatol kay Sara Duterte. Kung mangyayari yan, kasi nakikita natin sa survey, si Bongo baka manalo, si Bato baka manalo. Kasi mahilig ang mga Pilipino sa mga re-electionist So baka kahit na mga may bahid ng kabulastugan, itong dalawang to baka manalo, si Bato at si Bongo. Tapos si Robin Padilla nandyan din sa Senado, 'di ba? Paano kung lumusot si Willie Rebillame? Nakita natin nag-number 12 yan sa latest survey. Sana wag naman lumusot, 'di ba? Sana wag naman manalo kasi magiging tuta rin yan ni Digong. 'Di ba? Tayo ang magkakandaletse-letse. Alam niyo yung kapag hindi agad inumpisahan, ang makakasuhan lang naman ay Senado. Magkakaproblema ang Senado dahil pwede daw kasuhan ng Senado. Ngayon, kapag naman inumpisahan nila kagad, nandyan yung mga pro-Duterte na senador. Si Amy, alam natin, ayaw niyan sa impeachment at kakampihan kay Sara. Andyan si Bato, si Bongo, si Robin Padilla. Ewan natin, itong si Cynthia Villar, di ba? Alam niyo yung 50-50, maging 19th Congress o 20th Congress, parang alam niyo yung habang tumatagal, parang mawawalan ka ng pag-asa na baka itong si Sara hindi pa ma-impeach dahil sa ginagawang pagdidelay ng Senado.
pinakamainam talaga, 'di ba? Kay 19th Congress o 20th Congress, umpisahan na kaagad. Sabi nga ni ni Sir Mike Abe, 'di ba? Isang buwan para sa paglalatag ng mga ebidensya ng prosecution. Tapos isang buwan para sa pagdepensa naman. 2 months tapos na. Hindi na abuti ng June, July, 'di ba? Iba na mga senador nun eh. Baka mamaya may lumusot pang mga pinag-deliver lang ng suka dyan sa darating na may election. Baka baka mangyari niyan pag may lumusot na mga pinag-deliver ng suka lalong mapurnada ang impeachment ni Sara at kahit na dapat namang ma-impeach, kahit na tama lang na ito'y ma-impeach, ang mangyari po hindi pa ma-impeach talaga. Di hanggang 2028, ginugulo tayo ng mga Duterte. Diba? Nako. Kung ano man po ang update dyan, abangan natin yan at babantayan natin kung ano ba ang ikikilos ng ating Senate President. Sa kanya nakasalalay ang impeachment trial na ito kung matutuloy na ba agad-agad o hindi pa. Kung susundin ang fourth read or hindi. So, yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shoutout sa mga taga Hong Kong. Ayan, magkikita-kita tayo, mga taga Hong Kong at mga tropa pips natin dyan sa China. Pamunta na tayo dyan.